What's up mga krema? Isang mini vlog naman po ang naisipan kong gawin ngayong gabi sapagkat ako ay naboboring mag-isa at nalulungkot kaya kumain na lang muna tayo ng noodles, kimchi, at skyflakes. Bakit kaya no? Habang tayo tumatanda, habang tayo nagkakaedad, parang palungkot ng palungkot ang buhay natin. Hindi natin namamalayan na yung dating masayahing bata, yung panay laro lang, walang iniisip kundi kumain, maglaro, mag-aral, matulog, gumala. Parang unti-unti nang nababago ng panahon hanggang sa nagiging malungkutin, mainipin, bugnutin. Basta kung ano-ano pa, ang dami-daming nangyayari na hindi natin maipaliwanag sa buhay natin. Siguro dala na rin ng mga pinagdadaanan natin sa buhay habang tayo nagkakaroon ng mga responsibilidad na hindi talaga natin maiiwasan o matatakbuhan. Pero syempre, kailangan natin maging matatag, malakas. At huwag tayong susuko sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Maganda man ito o pangit, kailangan natin ipagpasalamat pa rin yun sa buong may kapal na siyang nagbigay ng kung ano ang meron man tayo ngayon. At kung ano man yung wala natin ngayon, syempre may dahilan kung bakit hindi niya binibigay sa atin yun. Siguro, may mga mas better pa na ipagkakaloob siya na dapat ay magantay lang tayo at maniwala tayo sa kasabihang patience is a virtue. Pero syempre, wag lang puro patience. Samahan mo rin ng dasal, samahan mo rin ng tiyaga, samahan mo rin ng sipag at diskarte para ma-survive mo ang buhay na meron ka ngayon. At wag na wag mong kakalimutan ng maging isang mabuting tao. Sapagkat kapag mabuti ka, mabuti ang puso mo, mas pa sa kabutihan mo ang babalik sa'yo. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, halos pare-pareho lang yan. Magkakaiba lang ng sitwasyon. Parang katulad ng sa akin, dumating din ako sa point na may mga pinagdaanan na rin akong problema sa pamilya ko, sa sarili ko, sa aming mag-asawa. Pero dahil sa Panginoon na siyang kinapitan ko, kinapitan naming mag-asawa, kinapitan ng aming mga pamilya, ano man yung mga pagsubok na dumaan na yun, lagi naming nalalagpasan ng buo, masaya, at walang takot. Kasi alam naming nariyan sa tabi namin ang Panginoon. Ano man ang aming ginagawa, saan man kami pumunta, siyang lagi namin kasama. Kaya naniniwala talaga ako na kapag nasa sentro ng buhay mo ang Panginoon, lahat ay kaya mong gawin. Lahat ng problema ay kaya mong lagpasan. Gumagaan ang araw, gumagaan ang iyong pakiramdam. Yung tipong kahit hindi mo man hilingin ang mga bagay-bagay, kusa niyang ibinibigay. Kasi alam niya na you deserve it. Kasi alam niya na kailangan mo yon. At alam niya na yun ang tanging makakatulong sa'yo at sa pamilya mo. Basta, always count your blessings. Huwag mong tignan ang mga negativity, ang mga nangyaring hindi maganda sa'yo sa buhay mo. Kasi lahat ng yun, parte lang yun ng mga pagsubok para ikaw ay tumatag lalo. At kung ano man ang meron ka ngayon, lahat ng yun ay dapat mong ipagpasalamat. Always be grateful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Tsaka, isa pang mapapayo ko sa inyo is, iwasan natin yung pagiging inggitero o inggitera sa kapwa. Hindi magandang kaugalian yan, kaibigan ha. Iwasan mo yan kasi masisira ka niyan. Masisira ang buhay mo, masisira ang kapwa mo, at pati na rin siguro yung pamilya mo kapag marami nang nadamay nang dahil dyan sa inggit mo, di ba? Kaya I suggest, ngayon pa lang, kung may namumuong inggit, kung may nararamdamang inggit sa puso mo, tanggalin mo na agad. Kasi ikaw din, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Dadalhin mo yan hanggang sa hukay. Baka hindi ka makaakyat sa langit kapag ganyan ang ugali mo. Char lang. Pero kidding aside, totoo naman, hindi natin madadala sa langit lahat ng kung ano man ang meron tayo dito sa lupa. Alam mo kung ano ang pwede nating dalhin doon? Yung kabutihan ng puso mo. Yun ang tanging may pagmamalaki mo sa Panginoon na meron ka dito sa lupa. Yun ang kayamanan na hindi ni numan mananakaw sa'yo. Basta lagi mong tatandaan sa lahat ng gagawin mo, isipin mo kung makakabuti ba ito sa'yo, sa pamilya mo, at kung matutuwa ba ang Panginoon sa ginagawa mo. Basta kung nalilito ka sa mga desisyon mo sa buhay, always remember to do the right thing. And whatever you do it for the glory of God. Ayan, ang dami ko na namang sinabi. Sana may natutunan kayo ha. Minsan lang to, nagutom lang ang tiya ninyo. Kaya ayun, nag-preaching. Sige na, babush na. Paalam sa inyo. Bye-bye!